So, eto na nga, mga sangkay, kinumpronta na daw po ni PBBM itong si Romualdez. Nako, malaking balita to. Pag-usapan po natin. Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating vlog today. Kamusta po mga kababayan? Mga solid sangkay, syempre. Shoutout sa lahat ng mga solid sangkay dyan. Comment down below, hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. Okay, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, no? Dating gawi, ang batas ng mga solid sangkay. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay ngayon, alright? Ngayon, eto na. Arangkada po tayo. Aba, ayon dito sa balita, eto, bagong balita ang mga sangkay. Kinumpronta umano ni PBBM si Romualdez dahil daw po sa pagbubulsa sa pondo ng Kongreso. Ito na ha, nagkakalabasan na po mga sangkay na mga kung anong mga impormasyon. Kinompronta raw ni PBBM ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kinumpronta ang kanyang pinsan. So bakit kinumpronta? Alam ko maraming gigil na gigil kay Romualdez. Both side, mga sangkay, loyalista, may mga DDS, no? Kasi para po sa inyong kaalaman, meron din mga loyalista na nasa side ni PBBM ang bad trip kay Romualdez. Dahil sinisisi nila kung bakit nagkaroon po ng ganyang kalalang korupsyon. Siyempre, sila magkasama ni Zaldico eh, 'di ba? Ngayon, mga sangkay, kinumpronta daw ni PBBM si Romualdez. Paano nangyari yan, mga sangkay? Tungkol sa pagbulsa umano ng pondo ng Kongreso. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, ibinunyag ni Navotas Representative Toby Tiangco na pinatawag sila ni Romualdez ng Pangulo sa isang lunch meeting. Pinatawag sila Romualdez ng Pangulo sa isang lunch meeting. Tapos ano nangyari? Kung saan pinuntirya ni PBBM ang tinawag niyang lavish excesses ng House leaders. After lunch, pinatawag kaming dalawa. Nandyan siya, nandito. So, parang ganito, triangle. Ganito. May table dyan. So, pinatawag kaming dalawa. Nandyan siya, nandyan ako. Ang una sabi niya, Okay. Kunwari daw, ito si Romualdez, ito si Toby Tiangco, at ito si PBBM. Ganito daw po yung kanilang hitsura nung pinatawag sila ni PBBM. Then, anong nangyari? ilang bahay ba ang, Martin, kayo ni Saldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Ano karaming aeroplano, helicopter? That is the president's asking Martin. Yes. Grabe, no? Helicopter kailangan nyo. Diretso muna natin to. Pakinggan po natin ha, saka tayo magkomento. Kayo ni Saldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Gaano karaming aeroplano, helicopter? That is the president's asking Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Kaano karaming caviar ang kaya nyong kainin? Ilang Ferrari gusto nyo? Maraming Ipinakita pa raw ng Pangulo ang listahan ng flagship projects na ang pondo ay napunta umano sa mga proyekto ng mga kongresista. Dahil kayo ni Saldi, kinukuha nyo yung pera ng Congress. Grabe. Yun yung sinabi niya. Tapos may listahan siya ng mga kinuha niya yung cellphone, may listahan siya ng flagship projects na linagay sa program. Itong mga to linagay niyo sa program. Tapos idingit niyo yung mga proyekto niyo. Pinababalik daw kay Romualdez ang pondo sa unprogrammed funds pero hindi natupad na lalong nagpagalit sa Pangulo. Dagdag ni Tiangco, mariing itinanggi ni PBBM na nakinabang siya sa mga pondong ito. Okay, so ayun, mga sangkay, nagalit daw yung presidente. Ito pa ay ayon sa pagbubunyag ni Toby Tiangco kasi alam nyo, dikit po ito si Toby Tiangco sa Pangulo at kay Romualdez. No? Dikit po sila, mga sangkay. As in, dikit na dikit. So siya po ang nakakaalam at hindi rin po yan tinatanggi ng presidente. Kaya pala, mga sangkay, ito
Di ba nga po, laging sinasabi, actually marami namang ginagawa si BBM ngayon. Pero may mga tinatawag kasi tayong flagship projects. Ito po yung mga proyekto ng mga higante na dapat napagawa at that time. So, ano nangyari? Dapat napagawa, mga sangkay, noon pa, nung kakaupo pa lang ni PBBM bilang presidente. Then what happened? Nagalit daw yung presidente. Isang lunch meeting, kasama po si Toby Tiangco, si Romualdez, si PBBM. Tatlo sila. Nangyari daw po yan, bago po mga sangkay ilabas ni PBBM ang kanyang galit nung SONA. Kaya pala, hindi makapalakpak si Romualdez. Hindi makangiti si Romualdez habang binabakbakan ni PBBM lahat ng mga korap. Napipilitan pa po. Kinumpronta daw ni PBBM. Ilang bahay ba sa Forbes? Ilang mansion pa yung gusto nyo? Ipatayo. Ilang mga sasakyang panghimpapawid, mga helicopter, aeroplanong gusto nyo? Mga sasakyan na mamahalin. Galit na galit daw po yung Pangulo. Kinumpronta daw po. Then anong nangyari, mga sangkay? Pinagalitan. Then, sinabon. Pinakita daw po ni PBBM yung mga flagship niyang proyekto. Ang pagkakaalam ko, marami doon, mga dam, mga, yung iba mga sangkay, mga power plants na mga malalaki talaga. Kita niyo, sabi ni PBBM, imbes na mapunta dito sa mga malalaking proyekto, dinala ng mga congressman. Saan? Sa mga ayuda. Pinaghati-hatian ng mga kongresista. Kung kaya't mga sangkay, ang nangyari, si PBBM ang naipit. Kaya nga sana, brinaso na lamang po yun ni PBBM, no? Sana, brinaso na lang niya. Kagaya ng ginagawa ni former President Duterte noon sa Kongreso. Kasi, kung lalambot-lambot si PBBM, wala mga sangkay. Eh, doon, lumabas ang pagiging Marcos ni BBM. Sinabon. Ngayon, mga sangkay, ano nangyari? Ano ang mayroon kay Zaldico at Romualdez? Kayo ba maniniwala kayo na walang alam si Romualdez? Guys, sa statement ni Toby Tiangco, ngayon nga mga sangkay, sinisira po ito ni hindi ko lang sasabihin. Basta sinisira po si Toby Tiangco ng ilang mga personalidad. Na alam po natin kung ano yung kulay nila, kung saan po sila pumapanig. Sinisira siya, binabakbakan, na kesyo, wala ka nga rin ginagawa dyan sa Navotas, o kung ano-ano pa. Actually, di siya makaporma at that time eh. Kasi kumukontra siya eh. Di ba? Lalo na nung nagsalita siya eh. Giniiba po nila yung topic. Meron po silang mga naratibo na pambato dito kay Toby Tiangco. Kasi kinakanta sila eh. Never kong nakita ako in my honest opinion, wala akong nakitang banat itong si Toby Tiangco kay BBM. Laging sinasabi niya, walang kinalaman si PBBM dyan. Witness ako kung paano sinabon ni PBBM sila Romualdez at Zaldico. Kita niyo yan, mga sangkay. Kaya pala galit na galit ang presidente. Pero medyo blessing in disguise din, mga sangkay. Kasi at least, dahil doon, nagka-interes ang Pangulo na bukay-kayin itong matagal ng sistema ng korupsyon sa Pilipinas. Tagal na to, as in, matagal na. Ngayon lamang po, mga sangkay, kahit yung panahon ni PRRD, mayroon na. Even PRRD, di ba? Binulgar niya yung rampant na ghost project sa DPWH. Ang pinagkaiba lang, si BBM hindi lang binulgar, ginawa ng aksyon. Pinagkakasuhan. Sana nga may mga makulong ng mga senador. Alam nyo, tataas ang ratings ni PBBM kapag may mga makulong na mga senador, mga kongresista. Yan talaga, mga sangkay. Yan yung abangan po natin. So yun, mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol dito na kinumpronta daw po ni PBBM itong si Romualdez tungkol sa mga pagbulsa daw ng pondo ng Kongreso? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel.
Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, guys. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.